Isang tahimik na gabi sa isang suburban neighborhood. Ang mga kalye ay may mga maliit na grocery store, mga pamilyang pauwi na, at ang malambot na gintong liwanag ng mga street lamp na nagsisimulang mag-on. Sa gitna ng karamihan, isang teenage girl ang dahan-dahang naglalakad. Hawak ang simpleng supot ng mga grocery sa isang braso. Suot niya ang plain hoodie, buhok na nakaponytail. Walang glamour, walang nakakaagaw pansin. Para lang siyang ordinaryong batang babae na pauwi pagkatapos ng mahabang araw. Mumingiti siya ng mahina habang naglalakad, humahuni sa sarili. Sa mata ng sinumang nakatingin, ordinaryo siya, inosente, walang masama. Pero iba ang plano ni Destiny ng gabing iyon. Biglang sumilip ang matalim na sirena. Huminto ang police cruiser sa tabi niya. Lumabas ang isang officer, matangkad, mabibigat na botas na kumakalansing sa pavement, matalim ang tingin na puno ng hinala. Hindi lang otoridad ang nasa mukha niya, kundi mas malamig pa, prejudice. Hey, sigaw niya. Ano nang ginagawa mo rito? Natigilan ng babae, hinawakan ng mahigpit ang groceries. Pauwi lang po ako, sir, sagot niya ng mahina. Nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa sala, kundi sa pagkalito. Pero hindi narinig ng officer ang mga salita niya. Lumapit siya, tumaas sa harap niya, tinitingnan siya na parang may kasalanan na agad. Huwag kang maglaro sakin. Hindi ka nababagay dito sa neighborhood na to, ipakita mo di mo. Nagdalawang isip siya, natuloy ang supot mula sa kamay. Nagulong-gulong ang mga mansanas sa pavement, natapon sa kanal. Yumuko siya agad para pulutin, pero biglang hinawakan ng officer ang braso niya. Tumayo ka, sigaw niya. Matigas ang hawak, puno ng paghamak ang tono. Please, masakit po, bulong niya. Pero hindi niya binigkas ang hawak. Sa halip, mas binigkas pa niya. Tapos nangyari iyon. Crack! Nakakadiri ang tunog. Sumigaw ang babae, natumba sa lupa, hindi natural ang pagkakabaluktot ng braso niya. Nagkalat ang groceries kahit saan. Tahimik ang kalye. Tumigil ang mga tao sa paglalakad. Lumingon ang mga ulo. Kumalat ang bulungan. May ilan na naglabas ng phone, nagre-record. Humhinga ng malalim ang officer, tumingin sa kanya ng malamig. Sa kanya, isa lang siyang suspect, isa lang na mukha na pwede niyang kontrolin sa takot. Wala siyang kaalam-alam sa ginawa niya. Dahil hindi siya basta-basta na babae. Siya ang anak ni Manny Pacquiao, isa sa pinakarespetadong atleta at humanitarian sa buong mundo. At sa ilang sandali, malalaman na ng buong mundo. Nakatagpo ka na ba ng taong inapi lang dahil sa itsura o pinanggalingan? Sabihin mo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe. Nakahiga ang babae sa malamig na pavement, hinahawakan ang nabali niyang braso. Matatalim ang hinga niya, maputla ang mukha sa shock. Sa paligid niya, nagugulong-gulong ang mga natapon na grocery, pasa ang mga mansanas, tumutulo ang gatas mula sa basag na karton. Ordinaryong bagay, ngayon simbolo na ng sakit niya. Nakatayo ang officer sa ibabaw niya, hindi natitinag na parang walang nangyari. May mahinang crackle ang radio niya, pero hindi niya hinawakan. Sa halip, sigaw ulit, huwag kang umarte. Tumayo ka. Akala mo matutulungan ka ng iyak mo. Nanginginig ang katawan ng babae. Please, wala po akong ginawang masama. Pero mas lumakas pa ang boses niya. Kayong mga ganito, laging may ginagawa. Huwag kang magsinungaling. Saan ang pruweba na nababagay ka rito? Lumaki ang karamihan. Mga magulang pauwi mula sa trabaho. Mga estudyante pauwi. Lahat tumigil, naaakit sa gulo. Kumalat ang bulungan, seryoso ba to? Bata pa lang yan. Lagi na lang yang pulis na yan, pinipili ang inosente. Tingnan mo braso niya. Nabali. May babaeng naglabas ng phone, nagre-record. May isa pang umiling sa disbelief. Pero kahit may bulungan, walang lumapit. Ang uniforme ng officer ay may kapangyarihan, at ang takot ang nagpigil sa kanila maliban sa isa. Sa kabilang kalye, nakasandal ng casual sa poste ng ilaw. Isang lalaki na naka-plain hoodie at baseball cap, tahimik na nanonood. Relaxed ang postura, pero nakalock ang mata sa eksena, kalmado, hindi kumukurap. Si Manny Pacquiao iyon. Pero hindi pa siya nakikilala ng karamihan. Sa mata nila, isa lang siyang dumadaan.
Sa mata ng officer, invisible siya at iyon mismo ang gusto ni Manny sa ngayon. Ang iyak ng anak niya ay sumusugat sa puso niya, pero hindi siya tumakbo ng bulag. Taon sa ring ang nagturo sa kanya ng pasensya, control, timing. Hindi pa ito ang oras para magpakilala. Ito ang oras para manood, para hayaang lumabas ang katotohanan ng kalupitan ng officer. Samantala, patuloy ang panggigipit ng officer. Hinila niya ang mabuting braso ng bata, binabaliwala ang sigaw. Saan ka galing? Sino ka ba para maglakad dito na parang sa iyo ang lugar? Nagkagulo ang karamihan, lumalakas ang pagkasuklam. May binata na bumulong, magsisisi yan. May isa pang, hindi niya deserve to, walang may deserve nito. Pero nanahimik pa rin si Manny. Naningas ang panga, pero hindi mabasa ang mukha. Ang katahimikan niya ay hindi kahinaan, ito ay strategy. Gusto niyang makita ng lahat, kasama ang officer, ang totoong kulay nila bago siya gumalaw. Mumisi ang officer, hindi alam ang mga matang humahatol sa kanya mula sa lahat ng anggulo. Akala niya kontrolado niya. Akala niya walang lalaban. Pero lumakas ang bulungan ng karamihan. Nagre-record ang mga phone sa bawat segundo. Kumukulo ang galit sa ilalim. At sa lahat ng iyon, si Manny Pacquiao, ama, manlalaban, kampiyon ng mga tao, nakatayo, nanonood, naghihintay. Ang pinakamalaking pagkakamali ng officer ay hindi ang pagbali ng braso ng batang babae. Ito ay ang pagkalingat niya sa kung sino ang nanonood. Hindi na makayanan ang tensyon. Ngayon umiiyak ng mahina ang bata. Sumisigaw ang officer, galit ang bulungan ng karamihan. Lahat naghihintay na may gagawa at alam ni Manny na malapit na iyon. Hinigpitan ng officer ang hawak habang umiiyak sa sakit ang bata. Lumakas ang pagtutol ng karamihan pero walang lumapit dahil sa takot sa otoridad. Tapos isang boses ang tumagos sa gulo. Kalmado. Matatag. Kontrolado. Officer, may problema ba rito? Biglang lumingon ang pulis. Nakita niya ang lalaki sa hoodie. Cap na mababa. Walang espesyal ang itsura. Pero may tahimik na kumpiyansa ang postura na nakakabagabag kahit sa pinaka-arogante. Sino ka? Sigaw ng officer. Umalis ka dyan. Official business too. Hindi gumalaw ang lalaki. Sa halip, dahan-dahang lumapit, hindi inaalis ang tingin sa batang nakahiga. Tanong lang po, sabi niya ng mahina, halos maawain. Ayos lang ba siya? Itinaas ng batang babae ang mukha na puno ng luha. Kilala niya agad. May kislap ng pag-asa sa mata. Papa ni. Bulong niya ng mahina. Humalinghing ang karamihan. Kumalat ang bulungan. May nakarinig ng salita, may hindi. Mas itinaas ang mga phone, zoom in ang kamera. May mahalagang nangyayari at nararamdaman ng lahat. Nagkunot ang noo ng officer. Papa? Ano nang sinasabi mo? Tumingin ulit sa hooded man. Kilala mo ba tong bata? Tumango ng dahan-dahan ang lalaki. Opo, kilala na kilala. Tumawa ng mapang-uyam ang officer. Di turuan mo siyang huwag sumuway sa batas. Suspicious siya, gumagala kung saan hindi dapat. Kailangan ko gumamit ng force. Mas hinigpitan ng bata ang hawak sa braso, umiling. Wala po akong ginawa. Bumili lang po ako ng pagkain. Binabaliwala ng officer ang pakiusap, pero si Manny, dahil siya nga iyon, yumuko sa tabi niya ng marahan. Mahina ang salita, para sa kanya at sa mga pinakamalapit lang. Ligtas ka na. Nandito na ako. Kinagat ng anak ang labi, pinipigilan ang luha. Kahit masakit, tumango siya. Buong tiwala siya sa ama. Tumingala si Manny sa officer, kalmado pa rin. Sabi mo sumuway siya. Tumuwid ang officer, defensive. Opo, hindi cooperative, at mga katulad niya alam mo na kung ano. Huminga ng malalim ang karamihan. Ang salitang iyon, ang tono, hindi na tungkol sa batas. Tungkol na sa prejudice. Nanliit ang mata ni Manny, pero hindi tumaas ang boses. Mga katulad niya, ulit niya ng mahina. Nagulat ang officer, biglang naramdaman ang mga phone na nagre-record ng bawat salita, pero pinigilan ng pride na umurong. Opo, mga hoodie, walang gumagala na parang gulo. Kilala ko ang tipo. Lumakas ang bulungan ng karamihan.
Pagdududa, galit, disbelief. Tiniklop ni Manny ang ulo, tinitingnan ang officer. Sa tingin mo makikita mo kung anong klaseng tao ang isang tao basta tingnan mo lang. Ngumisi ang officer. Matagal na ako sa trabaho na to, alam ko na. Tahimik si Manny sandali, tinitingnan ang mukha ng officer. Tapos tumingin ulit sa anak, marahang hinawi ang buhok mula sa noo. Anak, sabi niya ng mahina pero sapat para marinig ng karamihan. Sabihin mo sa akin, ano nang ginagawa mo bago kanya pigilan? Nilunok ng bata, nanginginig ang boses. Pauwi lang po ako mula sa tindahan. Naubusan po kami ng bigas at gatas. Ayaw ko po makagambala sa'yo, Papa, kaya ako na lang pumunta. Nagkagulo ang karamihan. Ang simpleng katapatan sa salita ay tumama sa kanila na parang alon. Tumingala si Manny sa officer, mas matalim na ang mata kahit kalmado pa rin. Narito mo. Hindi siya nagnakaw. Hindi siya trespassing. Bumili lang siya ng pagkain para sa pamilya. Nag-alangan ang confidence ng officer, pero pinilit na shrug. Yan ang sinasabi ng lahat. Hindi mo mapagkakatiwalaan. Itinaas ni Manny ang kamay, pinatahimik siya, hindi sa galit, kundi sa presensya. Lumapit ang karamihan, naramdaman ang turning point. Ano nang gagawin mo, officer? Tanong ni Manny ng mahina, kung ito ang anak mo. Kung umiyak siya sa sakit, inakusahan ng walang dahilan, hinusgahan ng walang pruweba, ituturing mo pa rin bang may sala? Nakabitin sa hangin ang tanong na parang talim. Walang sagot ang officer. Lumakas ang bulungan ng karamihan. Patuloy ang pagre-record ng mga phone. At nanatili si Manny sa tabi ng anak, kalmado at hindi natitinag. Ang mga tanong niya ay hindi lang para sa officer. Para sa lahat na nanonood. Ano sa tingin mo? Kung ikaw si Manny, nanonood na ganito ang trato sa anak mo, ano nang gagawin mo? Sabihin mo sa comments. Mahalaga ang boses mo. Nakaupo ang bata sa curb, nanginginig, hinahawakan ang nabaling braso habang tinutulungan siya ng ilang mabait na estranghero. Nagagalaw-galaw ang officer sa discomfort, pero pinigilan ng pride. Yumuko si Manny sa tabi ng anak, hinawakan ang pisngi para alisin ang dumi. Ang presensya niya ang nagbigay lakas para magsalita. Nilunok niya ng mahirap, tumulo ang luha. Papa, ayaw ko po makagambala sa'yo. Busy ka sa charity work mo, tumutulong sa maraming tao, kaya naisip ko tulungan ko rin sa paraan ko. Tahimik ang karamihan, nakikinig. Nagre-record ang mga phone. Nanginginig ang boses pero may lakas. Pumupunta po ako sa grocery minsan para sa pamilya. Sinusubukan kong buhatin mag-isa kahit mabigat. Minsan po allowance ko ginagamit para bumili ng extra bigas o noodles at ibigay sa mga bata sa kalye na wala ni ano. Tinuro mo sa akin, Papa, kung may extra tayo, ibahagi natin. Tumama ng malalim ang salita. May ilan na nagpahid ng luha. Hindi sila nakarinig ng spoiled na dahilan. Narinig nila ang katotohanan ng pusong mapagkumbaba. Bumaba ang tingin niya. Pero minsan hindi ganon nakikita ako ng tao. Hindi nila alam kung sino ako. Nakikita lang nila batang naka-hoodie. Tinatawag nila ako ng pangit na pangalan. Sinasabi nilang hindi ako nababagay dito. Akala ko gabi lang to katulad ng dati. Tumingin siya sa braso, napangiwi. Nag-uncomfortable ang officer. Sa unang beses, nag-crack ang confidence niya. Hinawakan ni Manny ang mabuting kamay ng mahigpit. Anak, hindi mo kailangang itago ang kabaitan mo. Hindi mo kailangang mahiya sa pagiging ikaw. Puno ulit ng luha ang mata ng bata. Bulong niya, gusto ko lang maging normal, hindi yung anak ni Manny Pacquiao. Ako lang. Sa isip ng mga nakikinig, nag-flash ang mga imahe. Ang batang babae na tahimik na nagbibigay ng pagkain sa mga batang walang sapatos sa kanto. Naglalakad sa siksikang palengke nang hindi napapansin, tumutulong sa matandang vendor na magbuhat ng kahon. Nakaupo sa maliit na chapel, nagdadasal mag-isa, naka-hoodie ng mahigpit. Bawat memorya ay nagpapakita hindi ng pribilehyo, kundi kababaang loob, hindi yabang, kundi sakripisyo. Nagbago ang bulungan ng karamihan. Tinutulungan niya ang mga bata sa kalye. Nakita ko na siya dati. Hindi siya nagpapanggap na sikat. Napakababae niya. Yang pulis na yan hindi lang basta babae ang sinaktan niya. Sinaktan niya ang may dalisay na puso.
Namutla ang mukha ng officer, pawis sa noo. Sinubukan niyang makialam, hindi naman nagbabago iyon sa katotohanan na Itinaas ulit ni Manny ang kamay, hindi galit, matatag lang. Narinig mo ang kwento niya, sabi ni Manny ng mahina. Higit pa siya sa nakita mo, higit pa sa hoodie na suot niya, higit pa sa neighborhood na nilakaran niya. Siya ay anak, katulong, lingkod sa iba, at higit sa lahat, tao na may karapatang igalang. Mabigat ang katahimikan. Ang tanging tunog ay ang mahinang hum ng trapiko sa malayo, walang halaga kumpara sa drama rito. Tumingin ang anak kay Manny, nanginginig ang labi. Papa, natakot po ako. Ayaw ko magdulot ng gulo sa'yo. Akala ko kung malalaman nila kung sino ako, iba ang trato. Gusto ko malaman kung kaya ko mag-isa. Lumambot ang mata ni Manny. Kaya mo, anak. Kahit masakit, kahit inapi, ipinakita mo ang lakas. Mas malakas ka pa kaysa sa may badge. Sumandal ang bata sa balikat niya, hinawakan niya ng maingat dahil sa sugat. Natunaw ang puso ng karamihan. Hindi lang sila nanonood ng sagupaan ng otoridad at sikat na tao. Nanonood sila ng ama at anak na pinagbuklod ng pagmamahal, kababaang loob at katotohanan. At kahit mahina ang salita ni Manny, ang katahimikan niya ay may unos. Alam ng lahat na nagsisimula nang lumabas ang katotohanan. At ang tunay na pagbabayad ay malapit na. Nakagawa ka na ba ng mabuti ng lihim, hindi sinasabi kahit kanino, tapos na i-misunderstand? Ay share mo ang kwento mo sa comments. Baka may ibang nangangailangan ng inspirasyon mo ngayon. Mabigat ang katahimikan sa kalye. Lahat ng mata kay Manny. Lahat ng phone nakatutok sa officer. Nabasag na ng kwento ng bata ang pader ng yabang, pero hindi pa tapos ang pagbubunyag ng katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Manny, hinawakan ang balikat ng anak ng may pag-alo bago tumingin sa karamihan. Kalmado, matatag, pero may bigat ang boses. Sabihin niyo sa akin, sabi niya, tinitingnan ang mga nakapaligid. Nakita niyo na ba tong batang to dati? Itinaas ng isang babae na naka-apron sa tindahan ang kamay ng kinakabahan. Opo, kilala ko siya. Madalas siya sa tindahan ko. Hindi siya bumibili para sa sarili. Lagi niyang tinatanong kung may day-old bread para ibigay sa mga bata sa labas. Nagbulungan ang karamihan. Sumali ang isa pa, nakita ko rin siya. Tinulungan niya ako noong sira ang sasakyan ko last week. Hindi niya sinabi kung sino siya. Umiti lang at itinulak kasama ko hanggang gumana ulit. Lumapit ang isang lalaki, puno ng conviction ang mata. Ako ang may-ari ng shelter 2 block mula rito. Dumarating siya na may kumot, minsan bigas, minsan maliit na bagay lang, at hindi niya hinahanap ang pansin. Hindi niya sinabi kahit pangalan niya. Lumakas ang bulungan, naging alon ng pagkilala. Lagi siyang tumutulong. Bata pa lang, pero mas malaki ang puso kaysa sa maraming matanda. At sinira niya ang braso na parang wala lang. Namutla ang officer. Nagkautal, nagmamalabis lang sila. Suspicious siya. Pero overwhelming na ang katotohanan. May isa pang naglabas ng phone, nag-scroll mabilis. Wait, siya to diba? Itinunjuk ang video, parehong batang naka-hoodie, nagbibigay ng pagkain sa mga batang walang sapatos malapit sa basketball court. Lokal na kumalat ang video na iyon, pinupuri ng marami, pero hindi nila alam na anak pala iyon ni Manny Pacquiao. Humalinghing ulit ang karamihan. Wala nang denial. Lalong bumagsak ang yabang ng officer. Pawis sa sentido, naramdaman niya ang pagsara ng dingding. Ang mga phone na ginamit niya para takutin ang iba, ngayon sandata laban sa kanya. Nabiyak ang boses niya, defensive at walang laman, hindi ko alam. Kung alam ko sana di. Lumapit ng matalim si Manny, pinutol siya. Ang mata niya, karaniwang mainit at mapagkumbaba, ngayon may tahimik na apoy. Iyan nga ang problema. Hindi mo kailangang malaman. Ang respeto hindi ibinibigay dahil sa pangalan, sikat, o kapangyarihan. Karapatan iyan ng bawat tao. Sumabog ang karamihan sa pagsang-ayon, tumaas ang boses, tama siya. Hindi mahalaga kung sino siya. Walang may deserve ng ginawa mo. Sinubukan ng officer na tumayo pa rin, pero napapalibutan na siya hindi lang ng kamera, kundi ng katotohanan mismo. Katotohanan ng kabaitan ng batang babae. Katotohanan ng komunidad na nakakita sa puso niya. Katotohanan ng ama na hindi na mananahimik.
Humugot ng malalim na hininga si Manny, tapos nagsalita ulit, tumatagos ang boses sa ingay. Nakikita mo, Hudi, mukha na hindi mo kilala at akala mo may karapatan kang magdesisyon ng halaga niya. Pero bulag ka sa nakita ng lahat, isang batang tumutulong sa iba, lingkod sa komunidad, anak na may kababaang loob sa halip na yabang. At huminto siya, nanliit ang mata sa officer. Ngayon, haharapin mo ang bunga ng bulag mo. Nabuka ang labi ng officer pero walang lumabas. Nawala na ang kapangyarihan niya. Hatol na ng karamihan. Mula bulungan hanggang halinghing. Mula halinghing hanggang sigaw. Total na pagbabaligtad. At si Manny Pacquiao, nananahimik hanggang ngayon, handa na gumawa ng desisyon na magbabago sa gabing iyon at sa buhay ng officer magpakailanman. Kung ikaw ay nasa karamihang iyon, nanonood ng paglalahad ng katotohanan, magsasalita ka ba o mananahimik? Sabihin mo sa comments. Nakatayo ng nagyelo ang officer, tumutulo ang pawis sa sentido habang pinapalibutan siya ng mata, kamera at hatol ng karamihan. Sinubukan niyang panatilihin ang otoridad pero dumudulas na parang buhangin. Tumuwid si Manny sa full height, medyo natanggal ang hood para masalamin ng ilaw ang mukha. Kumalat ang halinghing na parang wildfire, siya. Si Manny Pacquiao. Diyos ko, ama niya pala. Mas itinaas ang mga phone, kumikislap ang flash. Namulat ng malaki ang mata ng officer sa disbelief. Natumba siya ng isang hakbang, na-realize na kung sino ang kaharap. Ang presensya lang ni Manny ay nagpalit ng enerhiya ng buong kalye. Hindi na lang ama siya. Global icon, senador, kampiyon ng mga tao. Pero kalmado pa rin ang boses, matatag, halos maawain. Officer, sabi ni Manny, tumatago sa ingay. May dala kang badge. Dapat ang badge na iyan ay nangangahulugang proteksyon, hustisya, at respeto. Pero ngayong gabi, ginamit mo ito bilang sandata. Nilunok ng mahirap ang officer, pero hindi pa tapos si Manny. Nakita mo Hudi, hindi tao. Nakita mo balat, hindi kaluluwa. Nakita mo kahinaan kung saan may lakas. Itinuro niya ang anak, nanginginig, ang nabaling braso ay nakabalot ng mabait na dumaan. Ang batang babaeng sinaktan mo ay may higit na tapang, higit na awa, higit na karangalan kaysa sa otoridad na pinagtataguan mo. Sumabog ang karamihan sa pagsang-ayon. Palakpakan, sipol, sigaw ng hustisya. Sinubukan ng officer na magprotesta, hindi ko alam di. Pinutol siya ni Manny, biglang mas matalim ang boses, lumabas ang gilid ng manlalaban. Hindi mo kailangang malaman. Hindi dapat nakadepende sa pangalan ang respeto. Bawat anak ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatang igalang. At ngayong gabi, nabigo mo silang lahat. Mas matindi ang impact kaysa sa anumang suntok na itinama ni Manny sa ring. Yumuko ang ulo ng officer, hugasan ng hiya. Lumapit si Manny, nakalock ang mata sa lalaking nangahasaktan ang anak. Binawi mo ang braso niya, pero mas malala, binawi mo ang tiwala na dapat mayroon ang tao sa mga nanumpa na protektahan sila. Tumingin siya sa karamihan. Hindi lang ito tungkol sa anak ko. Ito tungkol sa bawat batang babae, bawat batang lalaki na hinusgahan ng hindi patas, sinaktan ng hindi patas, pinatahimik ng hindi patas. At ngayong gabi, sasabihin natin, sapat na. Sumabog ang karamihan, sumali ang boses nila. Mula takot hanggang kapangyarihan, mula katahimikan hanggang pagkakaisa. Yumuko si Manny, maingat na binuhat ang anak sa bisig. Sumandal ang ulo niya sa balikat, may luha pa pero bumabalik ang aliw. Tapos tumingin ulit sa officer ng huling beses. Lumambot ang boses, pero mabigat ang laman. Pinapatawad kita bilang tao, pero bilang ama at bilang mamamayan, hindi ko ito palalampasin ng walang laban. Haharapin mo ang hustisya. Hindi dahil anak ko siya, kundi dahil tama iyon. Parang nanlupaypay ang tuhod ng officer. Sumigaw ng mas malakas ang karamihan, umalinggaw ang sigaw sa kalye. At sa sandaling iyon, kumpleto na ang pagbabago. Mula biktima hanggang simbolo ng tapang ang batang babae. Mula yabang hanggang pagsisisi ang officer. Mula tahimik na saksi hanggang pinagsamang boses ng hustisya ang karamihan. At si Manny Pacquiao, nang walang isang suntok, nagbigay ng pinakamalakas na knockout, ng katotohanan, respeto, at inspirasyon. Kung naniniwala kang dapat sa lahat ang respeto, kahit sino pa sila, ay type ang respect sa comments. Gawin natin mas malakas ang mensaheng ito kaysa sa galit.
Umalingaw-ngaw ang sigaw ng karamihan sa gabi, mas malakas kaysa sa badge, mas malakas kaysa sa takot mismo. Matatag na nakatayo si Manny, anak sa bisig. Ang officer, dating maingay at arogante, ngayon parang anino na lang, nakayuko, nakaukit ang hiya sa mukha. Sa wakas, bumulong siya, nabibiyak ang boses, sorry pasensya na. Mahina pero totoo ang salita. Tumingin siya sa batang babae, basa ang mata. Hindi ko nakita kung sino ka talaga. Pinayagan ko ang pride at prejudice na bulagin ako. Napangiwi ang bata sa sakit pero nakahanap ng boses. Hindi lang po ako ang importante, bulong niya. Paano ang iba? Yung walang nakatayo para sa kanila? Tahimik kahit ang pinakamaingay na boses. Namukhaan ni Manny ang pagmamalaki. Kahit nabali ang braso, iniisip pa rin ng anak niya ang iba. Itinaas niya ang tingin sa karamihan, matatag at halos ama na ang tono. Tama ang anak ko. Nagdusa siya ngayong gabi, pero ilan pa ang nagdurusa ng tahimik? Ilan ang nahaharap sa kawalan ng respeto, kahihiyan, o karahasan ng walang kamera na magre-record o karamihan na magtatanggol? Hindi tayo pwedeng manahimik. Nagbulungan ang karamihan sa pagsang-ayon. May kumikinang na luha. May itinaas na kamao sa solidarity. Lumakas ang boses ni Manny, may bigat ng kampyon at lambing ng ama. Hindi dapat nakadepende sa sikat ang respeto. Hindi dapat nakadepende sa kapangyarihan ang dignidad. Hindi dapat nakadepende sa itsura ang hustisya. Hindi sapat na igalang ang anak ko. Dapat igalang ang bawat anak. Yumuko ang balikat ng officer. Mabigat na ang katotohanan para tanggihan. Sa unang beses ng gabing iyon, mukha siyang mas maliit na pahiya. Tumingin si Manny sa anak, marahang pinahid ang luha. Anak, malakas ka ngayong gabi. Kahit masakit, ipinakita mo sa mundo na mas malakas ang kababaang loob kaysa yabang, at mas malakas ang kabaitan kaysa galit. Tumango ang bata, may mahinang ngiti. Sinubukan ko lang mabuhay kung ano ang tinuro mo, Papa. Pumalakpak ang karamihan, hindi lang para kay Manny, kundi sa aral na ipinapakita ng anak. Tapos binigay ni Manny ang huling salita, direktang tumitingin sa kamera, hindi lang sa karamihan, kundi sa milyon na manonood mamaya. Alalahanin ang gabing ito. Alalahanin na ang respeto ay hindi regalo na kinikita. Karapatan iyan na pag-aari ng lahat. Kung makakita ka ng kawalan ng hustisya, huwag tumalikod. Kung makakita ka ng disrespect, huwag manahimik. Maging boses. Maging lakas. Maging ilaw. Sumabog ang karamihan sa sagot, nagkaisa sa huling sigaw. Respeto. 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 Nakayuko ang officer, bumulong ng isa pang sorry. Ang anak, kahit sugatan, nakatayo ng matatag sa yakap ng ama, mas maliwanag ang tahimik na tapang kaysa sa kumikislap na ilaw sa paligid. At habang naglalakad palayo si Manny Pacquiao, kasama ang anak, hindi na katulad ng dati ang kalye. Naging mas malaki ito, paalala, kilusan, mensahe. Kung hinawakan ng kwentong ito ang puso mo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood dahil mahalaga rin ang boses mo, ang kwento mo, ang puso mo.